Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, August 21, 2023. Patuloy nga po nakakaapekto sa ating bansa itong southwest monsoon. Asahan nga natin mayroong mga pag-ulan dito nga po sa may parte ng Visayas at maging dito nga po sa may Mindanao. Dito nga po sa Mindanao, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Davao, ay meron nga po tayong posibleng malalakas na pag-ulan. Halos sa buong Mindanao ay makakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Magiging maganda naman ang lagay ng panahon na ilang bahagi ng Visayas at ng Bicol Region. Maging Metro Manila ay magiging maayos po ang ating lagay ng panahon. Asahan po natin yung maalinsangang panahon. At meron din po tayong mga localized thunderstorm and isolated rain shower. At meron naman po tayong low pressure area dito nga sa eastern section ng ating extreme northern Luzon. Mababa naman po ang tsansa nito na maging isang bagyo at posible nga pong malusaw din po yan kagad. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron nga tayong posibleng bagyo na minomonitor na posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, at pagkatapos po niya meron pa pong isang posibleng sama ng panahon dito nga sa western section ng ating bansa na posibleng magdulot din nga po ng mga pag-ulan sa ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast, bukas August 22, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan, at ito nga po yung ating low pressure area dito nga sa eastern section ng ating bansa. Pagdating naman po ng August 23, posible nga malusaw na itong low pressure area at bubugso nga itong habagat na posible magdulot ng mga pag-ulan sa ating bansa. Pagdating naman po ng August 24, ito nga po yung minomonitor natin na posibleng magiging bagyo bago po yan pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. By August 25, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan, lalo na nga po pagdating po ng gabi, meron na nga po tayong malalakas na pag-ulan. By August 26, ito nga po bilang isang tropical depression na nga po ito, hindi man ganun karami yung dala niyang pag-ulan, pero meron po siyang malalakas na hangin na posible nga pong humatak pa dito sa ating habagat. Makakaranas po tayo ng mga pag-ulan dahil po sa ating habagat. By August 27, mapapansin nga po natin na dito mas lalakas na nga po yung mga pag-ulan pagdating pa po yan lalo ng gabi. At ito nga pong tropical depression or posibleng bagyo ay mababa naman sa ngayon ng landfall scenario dahil bago nga po yan dumikit dito sa ating kalupaan, magda-downgrade nga po siya into low pressure area. Pero hahatakin po niya na yung habagat na magdudulot ng pag-ulan sa ating bansa. By August 28, sa eastern section nga po yan ng Aurora at hinahatak nga po niyan yung habagat na nagdudulot ng matinding pag-ulan sa ating bansa. At pagdating naman po ng August 29, possible nga na tatawid yan ng ating Central Luzon bilang isang low pressure area at magpapaulan nga po yan dito sa may parte ng western section ng ating bansa. By August 30, dito nga po by August 30, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Again iba yung pag-iingat pa lang sa ating mga kababayan dahil ito nga po minomonitor natin na posibleng sama ng panahon ay magdudulot nga po ng mga pag-ulan sa ating bansa at posible nga po magdala na naman ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Again, inuulit ko, ito nga po ang ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. At ito naman po yung sa ating Joint Typhoon Warning Center, kung saan ito naman po yung prediction nila. Dito nga po sa may August 23 hanggang 29, 20% chance yung magkakaroon ng bagyo dyan sa area na yan. At by August 30 hanggang September 5, prediction din po nila, dito po mas mataas ang tsansa na magkaroon ng bagyo. Nasa 40% chance yung posibilidad na magkaroon dito ng
bagyo. Ito nga po yung tinitingnan natin, ano, kung sakaling may mabuong bagyo rito, tinitingnan natin dito yung landfall scenario. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.